Sila at kabastos. ganito sila ka-irresponsable, wala na talaga, tong Quad Committee na to, at wala na talaga tong kongreson to. At yun, paano mo i-imagine, Marlon, na i-handle nila ng tama at irerespeto ng maayos itong matanda, former PRRD, pagdating ng pagsalang nito sa sa pagdinig ng kaso, 'di ba? Yang ang ganyan na nandito na umuon na bigla kayong aatras ngayon. May sana kung si Tatay Digong lang ang namasahe ng sarili niya, no? Siyempre, may mga kasama yan. May mga security yan. Na dagdag gastos, maliban sa personal na pamasahe na ginastos, sinagot ni PRRD. Nauna na niyang inihayag, Marlon, nung siya ay lumitaw sa Senado sa hearing din na pinangunuan ni Risa Ontiveros, na siya ay taga-probinsya na at ang kanyang income ay talagang yung nanggagaling na lang sa kanyang pensyon, Marlon. At wala na siya yung talagang income na naibibigay sa household kasi umaasa na nga lang siya sa pension. Ano pa tong mayat-maya paluluwasin ka from Davao to Manila na hindi naman basta-basta bus lang, Marlon. Eroplano. Correct. At saka pa si Tatay Digong lang yata ang nakita nating politiko na naging presidente ng Pilipinas na hindi nagbago ang uri ng pamumuhay. Wala tayong nakitang mansyon, wala tayong nabalitaan na bumili siya ng magagarang bahay sa Forbes Park. Sasakyan, Marlon. Sasakyan. Private plane. Diba? Helicopter. Diba? At yun, nanatiling simple pa rin ang pamumuhay ni PRRD na patunay na hindi ito nagnakaw sa loob ng 6 na taong panunungkulan. Naligo ako, Pamela. Bless you. Kayo, maligo kayo para hindi match yung kasama nyo May Beshi, G. Salatar, Cubs Pest Management, Dolores Arceo, hello po tita, Traveler Mood, CG Ayon, Zoraida Lopez, Mary Ann, Simbra Cruz. Nakakainis talaga yun, no? Kahit naman sa atin kung may mga pupuntahan tayo meeting, tapos last minute cancel, nakakainis dahil preparado ka at handang-handa tayo, pati yung taong bayan. Alam natin Sorry, guys. Alam natin kung anong klaseng pagprepara ang ginagawa ng dating Pangulong Duterte at marami rin mga kababayan tayo nakaantabay hinggil sa mangyayari sanang pagdinig bukas, pero ang ginawa, ikinancel na. Alam mo pa ano isang dahilan? Kasi daw, ang sabi sa kwentong barangay, kasi raw magbe-birthday ang isang Speaker Martin Romualdez bukas. Magbe-birthday pa yan? Ba't nga, napatalsik na di umano yan Ang catch doon, magbe-birthday ka lang, kinancel mo na yung hearing. No, Na kayo, giging-gigi. it's really showing how disrespectful these people are. Kaya sila, naging entitled sila and nagsipasok na sa mga ulo nila yung kanilang mga, yung mga pagiging chairman nila, head ng committee and all, or whatever it is na sinasabi na every hearing may pera. Malo, kapag ikaw nagkaroon ng access sa pera at kamal-kamal na pera ito at kapangyarihan, nag-iiba talaga ang timpla ng tao. Hindi lang nalalasing, Oo. Nababangag na sa kapangyarihan. Yun yung malungkot dyan. At ang mabigat, ang haka-haka ngayon, kaya rin daw hindi itinuloy ang dapat sanang pagdinig bukas kasi hindi nila akalain na kokolin o papayag ang Pangulong Rodrigo Duterte na harapin sila sa sinasagawang pagdinig ng Quad Committee. Ganyan din ang nangyari, Marlon, sa Senate, no? Marami ang nag-advise sa dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte na wag itong umattend sa Senate hearing. Marami lahat ng advisors niya, yung mga kadikit niya and all, at meron siyang isang taong pinagkakatiwalaan na tinanong niya, at ang sinabi lang ng tao na yon, Marlon, ikaw ba, Rod, kampante ka na masasagot mo yung mga tanong? Oo, sabi niya, sige, attend ako. Yun lang yung sinabi ng tao, hindi niya sinabing wag or punta ka. Yun lang ang tinanong niya. Yung iba, yun. Diba, kung alam mo talaga ang istorya, kahit nakapikit ka, at kung wala kang tinatago. wala kang tinatago. At yan din naman ang bit-bit ngayon na kumpiyansa ng isang PRRD sa finally, yes, sa
sa House of Representatives. And Marlon, we all know that this has been a pending appearance since last time. Inabutan siya ng invitation pero nakauwi na siya ng Excuse. Batangas. Davao. Davao. Pam, alam mo gano'ng kabastos to mga to? Hindi basta-basta yung taong inimbita nila. Ang inimbita nila ay isang dating Pangulo ng Pilipinas na may mandato, inihalal, at nanungkulan ng maayos sa nakalipas na 6 na taon. Tapos, agad biglang-bigla, ika-cancel nila yung ipinatawag nilang pagdinig. Well, bastos nga, mga walang respeto. Tandaan natin kapag kayong ibang mga resource person ang iniimbita at hindi dumarating sa kung anumang personal na kadahilanan, galit na galit itong mga inayupak na members at chairman ng WAD committee. Pero ngayon, kapag sila na ang biglang-bigla magkakansela ng ipinapatawag nilang pagdinig, wala lang sa kanila. May kahit anong pagsalitang pasensya, dispensa sa dating Pangulo ng Pilipinas, wala silang ipinaparating. Kaya tama lang yung gagawin ni PRRD bukas doon sa sinasabi ni Attorney Panelo na pumunta sila sa Kongreso para kumprontahin nila. Kumprontahin nila na bakit ganyan kayo kabastos at bakit ganyan kayo na napaka-unprofessional nyo. Responsable din, Responsable. no? Responsable. Kasi Marlon, ang sinasabi nila, gusto pang ma-interview muna yung mga ibang personalidad involved sa kung ano-anong kaso na pinapaypayan na lang nila para idiin ang mga Duterte. Ulitin ko si PRRD ay dating presidente ng Pilipinas. Na hindi naman residente ng Maynila. Hindi residente ng Quezon City. So talagang naabala pa ng gusto mula Davao City na masahe, nag-eroplano papuntang Maynila para lamang umattend sa pagdinig nila. Tapos ngayon ang dadahilan nyo, mag-i-interview muna ng ibang resource person o ng ibang witness. Unang-una, bakit kailangan nyo Bakit kailangan nyo ng interviewin? Bakit kailangan yung screen? Para bigyan nyo ng script? Para masunod na naman yung plano nyo? Ma-influence, Ma-influensya, di ba? Oo. Ano pang nag-inhibit na yung dalawa dahil nga out of delicadeza di umano. Yung inhibit na yun, lang yun pakitang tao lang yun di ba? And huwag nating kalimutan, galit na galit sila sa isang dating Yusek Paul Gutierrez dahil pumunta ron sa isang resource person sa Senado sa pangalan ng isang Jimmy Guban na samantalang sila pinapunta nila yung isang resource person sa katauhan ni Colonel Hector Grijaldo. Wala silang di ba? Masyado pa nilang nililinis ang kanilang pangalan at dapat out of delicadeza, maling-mali yung ginagawang kakausapin nyo muna o kinakausap nyo ng pahiwalay, labas sa pagdinig doon sa mga resource person at ito, yung ibinunyag ni Colonel Grijaldo na iniimpluwensyahan siya nila Congressman Dan Fernandez sa Congressman Benny Abante para patotohanan yung naunang akusasyon ni GM Rohima Magarma na may reward system patungkol dun sa mga napapatay na drug pushers. Yun, Marlon, itong si Paul Gutierrez, diba, ang role niya nun, isa siyang journalist, mamamahayag na ang gusto lang naman magkaroon din ng impormasyon sa yung kalusugan ng taong nakadetena noong mga panahon nyo. Eto pa Marlon what we are forgetting here is another someone na con artist in the person of Jessica Maslog or Jessica Francisco na di umano'y nagpanggap na parang intel ng bansa na pinasok din naman ang selda, kulungan o detention room ng isang Alice Guo, di ba Guo, na ano niya yun parang revelation niya yun, pero pilit na kinalimutan at binaon na lang dahil finally the saga of Alice Guo na-realize nila wasn't working anymore to distract the people of the real situation na meron tayong kongresong kamal-kamal, bilyon-bilyon araw-araw ang inuubos, kinukupit, binubulsak, kinakamkam at hindi napupunta sa mga totoong proyekto, di ba? At ngayon, eto sila
pirming yung mag-amang Sara Duterte na Vice Presidente ng bansa at former President Rodrigo Roa Duterte ang kanila namang dinidiin ngayon upang mapagtakpan nila ang kanilang mga krimen, quote-unquote. Itong committee na to, no, mas gustong-gusto nila, mas kinakampihan nila yung mga taong kriminal, yung mga taong nasa bilangguan, at mas ginagawa nilang halimaw sa mata ng bayan yung mga taong nagtatrabaho ng tama, katulad ng ginagawa ni PRRD saka ni Vice President Sara Duterte. Magandang observation yan, Marlon. Mas niyayakap nila at mas binibigyan nila ng halaga yung karapatang pangtao nitong mga taong to na may mga records, bad records ng crimes and all, Marlon. At tila bagang mas binibaby pa, di ba? Kesa yung mga taong dapat, itong ginagawa nila kay PRRD na dumating, inibitahan, dumating, tapos yun, nagpahayag na pupunta doon at i-confront na bakit niyo lang ako ngayon sinabihan. Tapos maririnig natin na kailangan nilang ma-interview muna ang ibang mga personalidad. Why don't you finally take advantage of the opportunity to hear it directly from the horse's mouth? Ayaw nila yun, Marlon eh. Saka konting courtesy naman, mga congressman. Dati pong presidente ng Pilipinas si PRRD. Hindi yung pag gusto nyong i-cancel yung pagdinig, ay basta-basta nyo na lamang i-cancel. Sana po, binigyan nyo ng halaga yung pagiging Pangulo ng Pilipinas ni PRRD para ituloy sana yung pagdinig bukas. Alam mo, Marlon, darating ang panahon na itong mga to, sila Benny Abante, sila Paduano, sila Dan Fernandez, yan, si Martin Romualdez, sila Luis Tro, yung mga taong yan, darating ang panahon, hihilingin nyo rin sa mga sarili ninyo na itrato nyo naman kami, naging official din naman kami sila, diba? ng bansa, na ganito, na ganyan. Dahil lalabas kayo sa mga pwesto ninyo na maaaring hindi rin kayo gusto ng mga taong pinaglingkuran ninyo kung wari. Magkakaroon din ng puot yung mga constituents ninyo at mararamdaman nyo rin kung ano yung pambabastos na ginagawa ninyo sa ibang mga nakaraang opisyal ng bansang ito. Yan din yung yan din yung hinaing ni dating spokesman Attorney Harry Roque. Na dati rin siya naging congressman. And si PRRD dati rin congressman. Sana kinikilala na naging miyembro to ng kanilang chamber, naging miyembro ng kanilang kapulungan, na sana, alam mo yun, yung salitang courtesy, binibigay nila yun, at yung respeto at paggalang sa matanda. Nabanggit mo, Marlon, yung si PRRD, dating congressman. Ito ang isang statement ng isang Paduano, Marlon. Yan, yung sobrang kala mo, sino matapang na yan? Oo, na sinabi niya he has promised us to this committee through his letter that after November 1, he will be present in today's hearing. Ano to? Naglolokohan tayo dito? Kung hindi tayo naglolokohan dito, natatakot siya na pumunta dito? Dito. Takot siya ng isang PRRD. You don't scare me a bit. Galing na ako sa pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress, nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Tama. Tapos ngayon, nandyan, ang present ang matanda, present ang PRRD. Bigla kayo ngayon, biglang step back and say, i-reschedule ninyo. I-reschedule ninyo. Ano ba naman, ang birthday ba ng isang Martin Romualdez, maghapon bukas, pamula 5 a.m. hanggang 5 p.m. the next day? Hindi naman Baka ayon lang mag-birthday ang isang Martin Romualdez dahil alam nila, ayon lang mag-birthday kinabukasan na ang taong bayan ay mataas na naman ang energy dahil nakita na naman nila ang idol nila, ang isang PRRD na nagsasabi ng katotohanan at nagpapakita ng tapang at may kakaiba talagang karisma sa mamayang Pilipino. Yung pagkatapos ng hearing. Yung hype no? Yung mga tao high moral. Si PRRD ang nag-shine. Na-miss namin yung ganyan niya, di ba? Samantala ngayon, meron ka nang tamad na Pangulo
meron ka pang boring na presidente ng Pilipinas. 2 weeks ago, Marlon, when we were feeling so hyped Mhm. and high on happiness na nalagpasan ng isang PRRD ang hearing sa Senado. At in fairness sa Senado, Marlon ha, yung respetong ibinigay nila sa matanda, and in fairness also to Risa Ontiveros, Marlon, no? Hindi niya masyadong binastos, although meron siyang gaspang na pinakita. I don't think na this kind of courtesy and respect maa-achieve sa House of Representatives. Itong ginawa ng Quad Committee, bastos to the highest level to. Ang ginawa nila. Na last minute decision sila na cancel o hindi tuloy yung pagdinig bukas. Ayun lang, no? Nakakaano sila, nakakarindi, nakakadiri, nakakagalit, and we all... And I hope, Pam, hindi lamang tayong mga vloggers, hindi lamang yung mga taga-suporta ni PRRD ang nakakapansin na, ang nakakaramdam na kung gaano na binababoy ng mga kongresistang ito ang mababang kapulungan, kung gaano na nila masyadong nilalapastangan, kung gaano na nila inaabuso ang kanilang kapangyarihan. And I hope at naniniwala ako na may iba pang mga sektor sa lipunan ang nananatiling nagbabantay, nakamasid, at anytime maaaring sumabog ang galit at mapuno para ipakita na tigilan na ang mga kalokohan ito at tapusin na ang mga katarantaduhan ito. Katatapos lang din nilang, Marlon, bastusin ang mga opisyal ng Office of the Vice President, Marlon, Oo. na alam mo, nagpa-press conference ang isang VP Sara kahapon at sinabi nito na masama ang loob niya para dito sa mga officials ng DepEd dahil maaaring sila ay may mga mataas na pwesto, na sila ay USEC, sila ay ASEC, sila ay director, mga ganon. Pero sila ay mga ordinaryong tao na hindi kagaya niya na, yes, sikat na, galing na sa isang political clan and all, may pangalan. Itong mga ito ay na-appoint based on her trust and confidence. At sa credibility Oo, nila. credibility. Ay, dun sa mga qualifications, Qualifications ba, yung nila, ganyan na kasi ang thinking naman ito yung mga tao mapagkakatiwalaan niya mag-execute ng vision ba ng Office of the Vice President. Tapos ganyan, hinahabol ng sabina, binabastos, pinapaalis dahil ayaw mag-oath. Ayaw mag-oath because diba na ipaliwanag na ng VP Sara na iba ang rights ng isang taong witness at ang isang taong resource sa pagdating sa mga committee yan. Yun ang laman bali ng kanyang press conference kahapon na makikita naman natin talaga tumutugma sa kung paano talaga nila ipin down din ang ama naman nito na si President Rodrigo Roa Duterte. Tama ka. Ma'am and San, marami pong Thank you po salamat sa sa pakulay. Ang nakakainis dito, no? Pag hindi talaga nila gusto ang sagot ng isang resource person, talagang kung bulyawan nila, kung sigawan nila at bulihin nila, ganun-ganun na lang. Lalo na si Abante, Marlon, napakabastos na mamang to. Hindi ka ba Sobra, kinikilabutan sobra. na Pati yung Paduano, lahat suot, sila. di ba? Lahat sila. Suot-suot mo yung krus dyan Lahat sila, sa lahat dibdib sila. mo. Pero ganyan ka magsalita, ganyan ka umasta, ganyan ka kahayop. Alam mo, kung kayo, subukan nyo muna mag-vice president, ha. Yes. Kumuha muna kayo ng 32 milyong boto Yes. bago kayo magyabang at bago kayo umasta ng ganyan. Tama. Na akala nyo, ang laki ng mandato ng nakuha nyo sa mamayang Pilipino. Totoo Diba? din yan. Totoo And, din yan. Pam, may tanong to. Ito ba, isa pa to si JJ Suarez.